Guys, tingnan nyo to guys ha. Yan. Yung lawak ng tanim ng silihan plus yung lawak ng tanim ng kamatisan ay kasinlaki ng lawak ng kanyang ampalayahan. Dito ka muna. Guys, isang pinagpalang umaga sa inyo. Narito kami ngayon sa taniman ng mga siling panigang dito sa aking kanan. Kamatis dito sa aking kaliwa. Pag diniretso natin doon, ando doon yung malawak na taniman ng ampalaya. Yan. Na-checkpuhan po natin na sila ay umaani ngayon ng siling panigang. Tingnan nyo. Guys, ito ang inyong Kuya San Disilencio na maghahatid muli ng panibagong kaalaman. Pero bago yan, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So yung sukat nitong siling panigang plus kamatis katumbas nito, tapos in between ng ampalaya meron pa ring siling panigang. Wow, na ano nila, na maximize nila yung space. Guys, sa paraan ng kanilang pagtatanim ng sili, kamatis at ampalaya, pareho lang doon sa land preparation, except doon sa paglalagay ng mga tulos, kasi yung ampalaya guys kailangan ng mahabang tulos. Lahat ay ginamitan nila ng plastic mulching kasi nga ayon sa kanila mas nakokontrol yung mga damo at syempre yung moisture na kikip niya. Yan. At pagdating sa application ng fertilizer at pesticides, ganun din, parehong application doon sa tatlong gulayan na kanilang ginagawa. Okay, so sa kanyang land preparation, gumamit siya ng plastic mulching. Yan. Tapos nag-apply siya ng basal fertilizer na 14-14-14, yung complete fertilizer. Okay. So sa planting naman, bumili siya ng seedlings o yung punla, bumili siya ng 31 trays. Ang halaga, ang butas niyan guys, 128. Yan. So naglagay siya ng balag pang suporta doon sa mga tanim na siling panigang. At ang distansya ay aabot sa halos 30 cm. Parang kasing agwat nung pagtatanim ng sitaw. Sa management naman guys, regular yung paglalagay niya ng 14-14-14. Yun lang ang ginagamit niyang fertilizer, yung complete fertilizer. At sa mga control naman ng mga peste, fungicide, gumagamit siya ng kahit anong fungicide na pang-spray. Yun ang kanyang ginagamit. Guys, sa aming pag-iikot, napansin namin na doon sa kanyang ampalaya, yung mga tudling, sa pagitan ng mga tudling, doon niya tinatanim yung ibang mga sili. So, alternate. So, sa isang tudling ampalaya, yung pagitan ng dalawang ampalaya, may mga nakatanim na sili. Yan. Kasi nga naman guys, kung siya ay bumili ng 31 trays at ang laman ng kada isang trays ay 128, aabot ng 3,968 na puno yung nakatanim doon. Yan. At ayon sa kanya, yung harvest time, 45 days. Yun yung first harvest. Then, every 5 days, aani siya ng aani. Yan. So, sabi niya kanina, nakakatatlong harvest na siya. So kung nung 45 days nakaisa siya, yun yung first harvest niya. So nung 50 second harvest niya, kanina yun ang pang 55 days na kanyang sili. So pangatlong harvest. At ayon pa sa kanya, habang tumatagal, yung harvest ay padami ng padami. Yan.
Guys, doon sa halos 4,000 na puno ng sili, yung kanyang pinakamaraming harvest daw ay umaabot sa 70 bundles. Yung laman guys ng isang bundle ay 10 kilo. So nangangahulugan yun ng 700 kilos sa isang ani na pinaka-peak, yung pinakamarami. At ang presyo ng kada kilo ngayon sa yung benta niya ay umaabot ng 60 per kilo. Kaya ayon sa kanya, umaabot ng mahigit 40,000, nasa 42,000 yung kanyang kinikita sa isang anihan lang doon sa 4,000 kilos, 4,000 puno. Tuwing gaano katagal para umani? Namubunga na eh. Oo. Kapareho lang ba ng ano yan? Hindi ka mukha yung mag-ano dito. Dito Mas ano, nasa 35 days lang yan, harvest yan eh. Pero dito nasa 60 days. Buwan. Oo. Ito mahigit lang isang buwan. Ano ka na, mas mabilis ito pala. Ano? Tapos ito 2 buwan. Yung interval ho ng pag-ani, yung kailan? Pang 5 days. Oo, gather 5 days. Pero dito, kailangan muna ng tulong. Para mag-generate sa sito. Kita din ang sito. Tapos sa mga bini, yung mga okra pala. Saka yung mga nabigat na yan eh. Baka namunga ng ganyan. Kaya na kailangan may support talaga. Mas mahal ang kamatis, no? Ngayon, mahal ngayon yung kamatis. Ewan ko lang pag nag-harvest ka na. Kasi pag nagsabay-sabay yung mga nag-harvest, maraming supply, bumababa ang presyo. Kumbaga sa ano, kung isa kasi tayo, halimbawa, season yung pagkatanim. Sabi na, tatanim ako ng kamatis ha. Sabi nila, sabay-sabay yan. Sa harvest ka. Parang dati nagtanim kami ng sito sa Infante. Umabot ng 20. Nung una, namumulak-palak pala, kapahal-mahal. Hanggang kailan naman po ang tagal niyan? Yan naman kasi hanggang may bunga yan, hindi mo naman papatayin yun. Oo. Tuloy-tuloy lang siya. Mas mahaba ito. Mahaba yan, isa dito. Isa rito. Ito, ilan ba to? 3 months? Oo. 3 months ito. Mga 4 months, ganyan. Haba lang ng ano, mag-extend lang siya ng isang buwan. Kasi unang-una sa panahon na ano, tulad niyan, maaga siyang ina-harvest. Ito, 2 buwan, 60 days. Ano ganun. Meron kayong gina-apply na ano, fertilizer pagkatapos mag-harvest? Oo, yun. Tulad yan, dahil galing sila sa, nasaktan sila. Kasi pwedeng bigyan ng pagkain niya, nasaktan sila. Pabawi ka agad. Ano yun mo muna, kondisyon mo muna yung katawan nila. Ilan muna ang dami nito? Parang pareho ng ano, ilawak. Hindi. Mga ilang trees. Yung ito at saka yun, magkaparehas lang. Yung sinamin ko dito, 25 trees yan. 25 trees. Kasi hindi naman pwede yung pagkatanim dyan, medyo makapal yan eh. Oo. Ito, bawat poste, 4 na puno lang. Yung minsan, 5, 6, gano'n. Mas maano yun kasi yung tulos nun, inano ko ng konti. Ng konti, hindi ka buwan nito, medyo umalong ng konti. Oo. Kasi yung mga, ano yan, magsusuplingan yung katawan niya. So medyo maluwag. Oo. Oo, kasi yung sanga-sanga. Mas marami yung ampalaya, no? Oo, yun. Mga ilang ano kaya yan. Ganon din. Tray din. Ako na yung nagpunla. Pero hindi po siya, sir, direct seeding. Hindi siya direct seeding. Hindi, kasi lalo na ngayon, panahon ng tagulan, hindi ka pwedeng mag-direct na tatanim kasi una-una, basa yung lupa, mabubulok lang siya. Oo, tama. Ang mahal pa naman ng bili. So, pupunlain mo muna. Ay, ikaw na nagpupalang ano. Mahal ang luto ng 2,800. ang isang lata. Ay, isang latang sardinas yun. Mga ilang piraso kaya yun? Mga 500 yan. 500 pieces. Oo. Sa may presyo rin ang kada buto. Oo. Alas 5 piso yata. Ano yun, dalawang lata yun. Dalawang lata yun, bali Oo. 1,000 pieces. Pero may sobra ko ng isang tray. Oo. Kasi yung mga na-interview ko doon sa may bundok, direct seeding talaga sila. Kasi sa bundok kasi, kahit na direct sila, hindi naman nagpupundi yung tubig yan eh. Oo. Kahit na araw-araw umuulan, hindi mo magpupundi. Hindi katulad nito. Kaya dapat talaga ipupunla mo. Diskarte din depende kung saan area ka. Kung pabundok o patag. Yung fertilizer nyo po doon sa palaya, pareho lang. Parehas lang. Pareho, isang anuhan lang. Gaano po katagal doon sa palaya? Gaano siya katagal bago umani? Ano yun,
Ganon din, parang 45 days. 45 days. Oo. Pero kung nasa gustong alagayan, kung minsan umaharvest ako dyan, 40 days, ganyan, 39 days, ganyan. Nasubukan ko na kasi, ganun na. Eh, ang mahal pa naman ang palaya. Pero yung ano, kasi sa gulay, yung preparasyon malaki. Mm. Hindi ka mukha ng palay. Oo. Yung palay kasi pag yung tumatanim lang yung malaki din eh. Preparasyon, yung diesel. Sa assessment mo, sir, bakit mas gusto niyo yung gulay? Eh, tayo nga kung minsan meron ang yung presyo ng gulay, kung minsan ang taas. Pagka nag-shampoo nung kahit konti lang. Tulad nito, kung aani ka dito, 20 ka ba na palay lang. Pero yung pagka ito, tinamaan mo to, kung di bababa sa 100 yung kilo dito, baka isang harvest lang yun. Na ano mo yun. Mas malaki ang kita sa gulay. Kasi dito, yung 50 bundle na ano, kayang pitas niya. Kaya halimbawa, tig-100 yun. Eh, nasa Pero 50,000 na yun. sa kabila ng ganyan, ano, marami pa rin talaga, ano, sa palay pa rin. Oo. Mga katabi nyo, palay Hindi pa rin. kasi sa totoo niya, kaya kami tumatanim na ng palay, yung iba, puro palay. Yung nga preparation dito, malaki. Yun ang ngayon nila. Oo. At saka yung, ano, yung adjustment. Naman kami gustong kumain ng gulay dito eh. Kaya lang nga, yun ang isa Sa financial, nagkukulang. Oo. Oo. Hindi, at saka establish, ito mo, may mga trellis na yan eh. Lagay ka na lang ng lagay. Hindi ka tulad nung magsisimula ka. Bago lahat. Bibili ka ng mga buho. Saka mga talsi. Ito yung buo ngayon. Ano, kinsin na yan, bawat isa. Tandaan. Oh, sige. Mag-encourage tayo kaya. Ano yung may mga nanonood sa atin ngayon na interesado sa farming, anong may papayo niya sa kanila? Bago-bago sila pumunta sa ganitong paggugulay, ano muna ang dapat nilang isipin? Yun nga, yung unang-una is bago ka Damo sa kanya, i-focus mo. bago ka mag-ano ng gulay, tatanim ng gulay, unang-una, preparation muna yung financial. Yan, Capital. Kasi kung tumatanim ka lang, kung wala kang capital, wala kang gusto nang kumain ng gulay mo, kung wala ka naman maibibigay, siyempre, wala rin mangyayari. Hanggang sa papayat yung gulay mo, mamamatay, wala kang harvestan na hinihintay yung... So may capital na sila, may lupa na, ano yung susunod na dapat nilang i-consider? Yun na, kung talagang gusto nilang tumanim, malagi ka ng tanim ka ng tanim. Kaya anihin ka rin. Matututo na lang sila, no? Kapag ka na nandiyan dyan, parang drive yan eh. Hindi ka matututo hanggat hindi ka nagdadrive. Sabi nga na sa Kapampangan, sige, tanong na kang tanong. Yeah. Tumod ka mo rin, ana. Pagka pumalpak naman yan eh, tatanim ka uli, matututo ka na siguro sa susunod. Eh, kung hindi ka sanay na maghimas ng lupa. Doon sa mga OFW, mga retirees, anong maipapayo natin sa kanila? Na nasa ibang bansa, na atat na yan bumalik eh. Oo. Eh, siyempre, yung mga, hindi ko masyado ano yung mga OFW na yun eh. Ibig sabihin, pagka nagbakasyon na ako yan, nag-retire na, gano'n. Yung uwi na sila rito. Gusto nilang magtanim Gusto nilang maggulay. Okay ba na i-recommenda mo ba sa kanila yung paggugulay o pagpapalay? Para sa akin naman, kung para hindi ka na masyadong mapagod, magpalay ka na lang. Ito kasi, ayaw Pagod sa talaga, gusto, no? Talagang danas nyo, no? Kulang na lang, Mas marami, mas lalabas malaki mo dyan, yung pawis mo. Hindi pwede yung pupo ka lang dyan, kaya na. Kung palay naman, kung may pera ipunan ka na, pupo ka lang nakarawan, pupo ka na lang dyan. Tapos, magtawag ka sa mga barkada mo yun. Habang umiinom kayo, meron kang arawan, nagtatrabaho sila. Ngayon kasi tropa-tropa na eh. Oo. Okay, suggest mo rin kung halimbawa walang lupa yung mga OFW, magpundar mo muna kayo ng lupa. Yun ang number one. Hindi naman lahat ng OFW may lupa. May lupa. Oo, yun. Kanila itatanin yung kanilang sa paso. Okay. Ano pa ba? Maraming salamat po. Ilang taon na po kayo nagtatanim dito? Ano, nasis namin dito. Huwag pa lang nang matutuwa akong sumakay ng kalabaw. elementary? Mga 7 taon siguro. Itong taon pa lang nagtatanim na kayo. Oo. Kaya lang, hindi pa ganyan yung ano, hindi pa high-tech yung ano, yung bang talagang lang sa gamay. tuling. Oo, kami nagamay nyo talaga yung pagbubulay. Bulay na noong mga panahon na yun. Oo. Yun lang ngayon, high-tech na nga ngayon. Yung mga dati wala mong baling na ganyan. Pero noon sir, yung mga noon na walang masyadong technology, alin ang mas maganda sa tingin mo? Yung kita ngayon o yung kita noon? Eh, yung naano ko sa mga nakakatanda sa amin, mas maganda raw yung noon. Oo. Kasi noon yung mga tao doon wala mang masyadong utang eh.
Oo. Tulad namin, ganitong edad pa lang namin, nagkakautang na kami ng 300,000, may 5% kami. Ibig sabihin yung gastos sa paggaganyan, malaki rin. Malaki ang kita, malaki rin ang gastos. Doon, hindi masyado malaki ang kita, pero halos walang gastos. Oo, totoo, yun ang inamin nila. Kasi yung buto, nahihingi mo lang. Oo, hindi man tayo bumibili ng buto. Tapos hindi naman. Kasi parang ano lang, palat. Kalahin lang. Oo. Sako. Lang yung kilo ng 4. Oh, pero yung 4 no, malaki Okay, bagay na. Mm. At saka, magkano lang ginastos mo no, sintimo. Kaya yung nararong sa kalabaw ka mo. Oo. Gastos. Parang pakisama lang sa mga tumulong. Pero ngayon, hindi na pwede yun. Pagka ginanong Oo. yung tao, Oo. arawan yung kalabaw, arawan din yung tao. Arawan. Okay guys, don't forget to subscribe and click the notification bell for more update. Thank you for watching. Happy farming!